Kondo ni Ma'am Catherine, nasa Makati din, nasa isang lugar sila ni Sir Alden mga kasunod sa 2 Rojas Triangle, Makati City. And then ang location na pinost ni Sir Alden sa isa sa mga updates niya sa kanyang house improvement ay itong nasa 2 Rojas Triangle mga kasumbreros no, sa Makati City. So itong pinost ni Sir Alden naman nakarang updates pa niya sa kanyang bahay nga mga kasumbreros na pinapagawa ay by the way shout out kay Sir Mark Prin na solid Cath Dinatic din po mga kasembrers. Ay siya po ay isang napakalagaling na detector mga kasembreros na or a detective mga kasembreros. So shout out kay Mark Prince sa TikTok. So ito po ay yung location kasi nung pinost ito ni Sir Alden sa kanyang Instagram account, medyo matagal na kasi nga ay medyo busy si Sir Alden. Hindi na nga siya nakakapag-meeting no, at siya nakakapag-post sa kanyang Instagram about sa updates ng kanyang bahay. Ay may location kasi no sa Instagram, 'di ba? Pag nagpo-post ka, pwede kang mag-tag ng location. So isa ito sa mga locations na tinag ni Sir Alden nung sila ay nagmi-meeting ni Sir Pat Kauna no ng paggawa ng kanyang bahay. Tapos itong kay Ma'am Catherine naman ay 2 Rojas Triangle, Makati City na condo mga kasembreros no. So pareho mga kasembreros na lugar. Magkakaroon ako dito ng further verification ha. Ako po ay 70 to 80% na sure dito mga kasembreros. Pero tao dito, kapag napagawa na naman yung bahay ni Sir Alden sa susunod, kunwari yari na or gawa na, ay ibabalita naman yan kung saan yung location niya mga kasembreros. So magkakaroon tayo dito ng further verification. So nakakatuwa no, na malaman na ganito mga kasembreros. And by the way, sobrang dami nating items ha, kung kaya abang-abang kayo. Nakakatuwa kung ganito no, kasi alam natin parang tawid bakod na lang sabi ng mga nasa comment section ay tatawid bakod na lang si Sir Alden kapag pupunta sa condo ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero palagay ko ha, sa susunod magpapagawa rin to ng sariling bahay si Ma'am Catherine. Yung kanya lang ba, yung hindi kasama yung kanyang family sina Mami Min, yung pagbubukod niya talaga. So yun talaga yung naisip ko. Maybe next year or next year, alam ko magpaplano na rin si Ma'am Catherine ng kanyang sariling mansion mga kasembreros. So pero ngayon ay enjoy mo na ang Bernardo family sa Casa Bernardo mga kasembreros no, na magkakasama sila. So pero in the future alam kong gagawin yun ni Ma'am Catherine no, kasi alam natin yung mga moves ng Cath din ay pare-pareho mga kasembreros na mga kung mapapareho sila ng pattern no ng ginagawa ngayon sa kanilang adventure mga kasembreros sa buhay. So yun, good news ito. Yung ano kasi 'di ba yung Casa Bernardo ay sa Antipolo Rizal. So ito naman ay yung nagko-condo naman Sir Alden matagal na no, parang 5 years din siya nagko-condo mga kasembreros na malapit sa kanyang trabaho nga no sa Quezon sa GMA. So kaya nag-decide din siya na magpagawa no ng bungalow sabi niya. Pero para sa atin ay mansion na yun mga kasembreros. Sabi niya parang simple lang daw yung bahay. Pero para sa atin ay bungalow na yun. Mga kasembreros and mga katay. So good news ito. Para malapit na lang si attorney kay client mga mga kasembreros. So magkakaroon ako ng further verification dito, abangan natin. And then ito, so ang daming pictures no, at saka videos na nakuhaan doon nga sa Tatler Ball 2025 mga kasembreros na kung saan si Ma'am Catherine ay looking glamorous no. Ang daming positive feedback nitong ayos ni Ma'am Catherine na naka-white siya, nakaputi mga kasembreros, and then sobrang simple pero elegante mga kasembreros. Ang daming nabasa ko sa positive comments mula sa mga netizens, sa mga fans ng mga kasembreros na good job no, at saka kudos sa glam team ni Ma'am Catherine, headed of course by Sir John Valle. Yung nag-ayos dito mga kasembreros. So grabe no, sina Doc Ivy, yung kanyang husband, tapos andito sina Dominic Roque, no, si konti lang artista na kilala ko dito mga kasembreros. So parang para sila ng pattern no, kasi yung kay Alden nandun sina Attorney Annette Gozon, tapos yung ibang artista, tapos dito rin no. And si Doc Ivy at saka si Attorney Annette Gozon, ano sila, parang magkamukha sila mga kasembreros, parang yung hugis ng kanilang mga mukha
ay pareho, parang singkit, no? Parang silang para silang related, no? Or magkamag-anak mga kasembreros. Si Ma'am Annette Gozon. Kasi nga ay yun nga, no? Parang mga ano sila, mga may lahing Chinese or Inchik mga kasembreros, no? So ganun nga siya. So parang nakakatuwa lang mga kasembreros. So parang ganun yung pattern, no? At saka setup ng Tatler. So andito si Dominic Roque, pero wala dito si Sue Ramirez si Sara Labati. Tapos ang inisip kong isa dito si Arboni Gabriel. But correct me if I'm wrong kung si Arboni Gabriel nga ito mga kasembreros. Si Kylie Versosa. Sorry. Parang si Kylie Versosa para ito mga kasembreros, no? Nakatag pala siya dito. So Ivy League represent for a good cause. So si dito si si Kylie Versosa na isang beauty queen din mga kasembreros. So akala ko si Arboni Gabriel. Tapos si Sara Labati, no, na sobrang tangkad din, 5'9 din yata yung height or 5'7 yung height ni Tapos yun, nakipag-socialize dito si Ma'am Catherine. Inom-inom kasi dati parang sabi ni Daniel Padilla, ang lakas ng tolerance ni Ma'am Catherine sa alcohol. Pero ngayon ay healthy living na si Ma'am Catherine. Saktong tikim-tikim, no, socialize mga kasembreros, drinks, no, pero not to the max na parang lasinggera na ang dating. Kasi alam na natin ang image ni Ma'am Catherine ay inaalagaan niya mga kasembreros. And naiintriga ako dito. Parang nakaka-curious ako kung sino tong si Mark Baumgartner. Ano yung relationship niya kay Ma'am Catherine mga kasembreros? Part ba siya ng management ni Ma'am Catherine? Itong si Mark Baumgartner. Kasi nakita ko na rin to si Mark Baumgartner dun sa may birthday nga ni Ma'am Catherine mga kasembreros, dun sa may bahay nila na kung saan ay bumisita si Ordo Malo, si Ma'am Catherine Sir Alden mga kasembreros sa birthday ni attorney. So tapos dito ay ibig sabihin parang close sila ba ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So sana po kung may information kayo kung ano yung relationship nito ni Mark Baumgartner kay Ma'am Catherine ay I would definitely appreciate it mga kasembreros. So yun, pero inisip ko ito parang part siya ng glam team or management ng Team Cath mga kasembreros. And then ito, next item natin. So next item natin mga kasembreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no, si Jason Starr, na kung saan ay sinama niya si Sir Alden dun kay Ma'am Catherine sa Tatler Ball 2025 mga kasembreros, no. Tapos ang outfit dito ni Sir Alden, nakalabas lang yung dibdib. Ano ba ito? So si Jason Starr na isang Kathleen admin din. Ang pogi at ang ganda ni ng Kathleen mga kasembreros. Tapos naka-holding hands si Ma'am Catherine at Sir Alden. But of course, no, edited lamang po ang picture na ito, no, using AI para malinaw po mga kasembreros. Pero ang cute, no, ginawa ng nagulat ako dito. Sana parang ginawa na lang yung white yung dito at white yung plain white yung damit ni Sir Alden, yung kanyang tuxedo na mahaba. Tapos isara niya yung kanyang dibdib. Kasi nakabukas yung dibdib mga kasembreros, no, ni Sir Alden. So ang cute lang ng ginawa niya dito. So parang kunwari ay kasama ni Ma'am Catherine si Sir Alden doon sa Tatler Ball mga kasembreros. And then ito, sabi dito, Alden accidenting na post, nasa condo siya ni Catherine. So nasa condo daw si Alden ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos yung pictures ay yung mga dati pa mga kasembreros, no? Ito, 50-50 ako dito. Alam natin na bumibisita si Sir Alden dati, no? And then kapag nagkaka-oras siya sa Casa Bernardo, no, kina Ma'am Catherine, kasi yun nga, no, nandun pa si Ma'am Catherine sa kanyang family. As a sign of respect na rin, no, kay Papa Ted at saka kay Mama Min mga kasembreros. So ako, 50-50 ako dito na maniniwala na kung saan ay Sir Alden ay nasa condo ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So alam natin yung dignity ni Sir Alden, hindi siya magte-take advantage
na kunwari mag-isa lang si Ma'am Catherine dun sa condo. Ito po ay post ng Daily Spotlight, no? Sabi dito ay shocking evidence Alden Richards and Catherine Bernardo's best kept secret was accidentally revealed after an accidental post that the National Bay promptly deleted, but it was too late because eagle-eyed fans saw a photo that proves his condo was witness to their sweet visit. The sofa, Catherine's dog, everything pointed in the same direction. So, yun. Pero ito po ay hindi ako the long-standing rumor, speculation, intense anticipation of their fans known as Catherine. So ito, baka maano naman ito baka ma-call out na naman itong page na ito mga kasembreros. So, kapag wala kasi itong ebidensya, ay hindi tayo hindi diretsahan ba na parang totoo talaga mga kasus, parang ganun. So, kaya ako, pag hindi ako sigurado, sasabi ko 50-50 talaga ako, no? Kaysa sa sabi tayo na totoo ito, tapos wala tayong pruweba, unless may video or may picture mga kasus na hindi edited. So, yun mga kasus, no? Pero natin nabibisita si Sir Alden kasi based sa kanyang interviews dati, kay Tito Boy, and sa other interviews nila after ng Hello Love Goodbye, and then Hello Love Again, no? Nakakabisita siya once in a while kapag kaya po ng kanyang oras. So, yun yung kanyang eksaktong sinabi mga kasembreros. Pero ito nga ay ako dito ay 50-50, no? Bumibisita siya, yes, saka sa Bernardo yung pagkakalam ko, pero sa condo ay hindi ako 100% sure mga kasembreros or 200% sure para lang sa sa views mga kasembreros. So, ayaw natin ma-call out, no, na may negative na image. And then ito, of course, nag-post yung Catherine din ng kanyang ate, mga kasembreros, no, na si Chrysler, si Ate Tinya, doon nga sa Rexona Metro Manila 10-miler, mga kasembreros. So, kinokorek yung sarili ko, hindi siya fun run. Hindi rin siya, kasi yung kay Sir Alden talagang fun run yon na siya yung nag-organize. Tapos ito kay Ma'am Catherine ay Rexona ang nag-organize. Tapos dumalo lang si Ma'am Catherine, of course, kasi siya ay main brand endorser ng Rexona, mga kasembreros. So dito ay hawak-hawak ni Ma'am Catherine at saka ni Chrysler ang kanilang mga medals, mga kasembreros, na achievement kay attorney kasi 10 kilometer, grabe. 10-kilometer run ang ginawa nila dito. So tapos sobrang aga, no? Nang ginawa nila dito mga kasembreros sa pagtakbo. So si Tintin yata yung isa sa yung ate niya na wala pang asawa, no? But correct me if I'm wrong kasi yun yung aking parang nahagilap mga kasembreros or na nalaman. And then ito, another post ni Ma'am Catherine, no? Kasama niya of course ang kanyang coach at saka coach ni Sir Alden, mga kasembreros, na si Coach Mauro Lumba. Dito po ay nag-congratulate si Coach Mauro. Sabi niya dito sa kanyang caption ay lakas na talaga! Exclamation point. Congrats on your first 10-kilometer ever. Bernardo Cath, proud of you. Tapos hawak-hawak nila yung kanilang medal. So grabe, no? Parang dito sa mga achievements nito ay maliliit lang siya pero it gives them joy, it brings them happiness, mga kasembreros, si Ma'am Catherine. So parang mas masaya pa siya sa parang masaya naman siya na may mga awarding, Best Actress, no, Influential of the Year. Pero ito talagang ibang achievement kasi talagang pinagpaguran, literal na pinagpaguran na physical, mga kasembreros, ni attorney. So, congrats, no? 10 kilometers nga talaga yung kanyang tinakbo, mga kasembreros, no? Ni Ma'am Catherine. And then ito, so grabe yung mga tao dito kasi kinukumpara nila, no? Si Ma'am Catherine, sabi ng mga netizens daw dito ay kahit malaki noon, referring to Kyla Estrada, bagay naman sa kanya. Yung Catherine ninyo, yung Catherine nyo nga sa Kang. So, grabe, may pintas lang ang mga tao, mga kasembreros. Pero yun, parang pinagtanggol naman ng nag-post dito sa Facebook page, mga kasembreros, sina Ma'am Kyla at saka si Ma'am Catherine. Sabi dito, komento, mas lalo namang napansin ng publiko kung paano nagiging sentro ng diskusyon ang maliit na flaws or maliliit na imperfections, no, ng artista. Samantalang mas dapat bigyang pansin ang kanilang talento at achievements. Sa huli, parehong may kani-kaniyang ganda at hatak ang dalawang aktres at ang fans. Gaya ng dati, hindi rin papayag na
magpatalo sa depensang pang social media. So yun, no, talagang tama. May kanya-kanya silang ganda. May kanya-kanya silang talento. Yung mga fans lang talaga yung nagiging source ng ng depensa, opensa, away dito, away doon. Kaya nagkakaroon ng clashings mga kasembreros. Nagkakaroon ng tao dito ng pag-aaway kasi nga yung mga tao ay sobrang mainit mga kasembreros. So that's according sa Pinoy Trending, no, mga kasembreros. So mahaba actually yung post na ito, pero parang pinutol ko lang mga kasembreros. So kasi nga sobrang haba. Pero yun, may kanya-kanya silang mga talento at saka galing mga kasembreros. So meron silang achievements mga kasembreros. So yun. And then ito, next item natin, si Ma'am Catherine and a feature, no? Pinost ni Jason Starr 2 hours ago, an amazing win for Catherine Bernardo dito sa Zinfluential Style awardee mga kasembreros, Ma'am Catherine, sa Zinfluential Awards the other day nga mga kasembreros, no? So parang nag-congratulate lang si Jason Starr. And then ito, ang cute din ito, parang pinagtabi nila si Ma'am Alexa Ilacad at saka si Ma'am Catherine Bernardo sa isang frame. So maganda na at saka magaling ito si Ma'am Alexa Ilacad, no? Magaling siya kumanta rin po mga kasembreros, and gumagawa rin siya ng pangalan sa industriya ng showbiz mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Mami Min, no, nag-post siya doon sa nag-post siya sa kanyang Instagram account itong si Chrysler nga at saka siya na sobrang happy doon sa kanilang 10-miler series mga kasembreros sa Rexona. So let's go, sabi ng Bernardo Min, Rexona Pin. So bago mag-start yata yung andito, yung pagtakbo nila mga kasembreros. Tapos ang caption niya dito ay, ang saya, sabing ganun ni Mami Min mga kasembreros. So talagang in-explore nila, no, yung about adventure. And then ito, si Ma'am Naybara Lopez ay sobrang cute, no? Kahapon kasi parang throwback November 23, 2025. Sabi niya, nakakamiss ang promo era. Hindi tayo pwede mag-promo sa Catherine kasi may isa pressman si James Reid, no? So yun mga kasembreros, kasi nga may girlfriend na si Sir James Reid mga kasembreros, at saka si Ma'am Catherine ay tropa-tropa lang sila. So and natutuwa ako sa post ni Ma'am Naybara Lopez noong November 23, 2024. Ang caption niya dati nung sa promo pa ni Ma'am Catherine at Sir Alden ay, kailangan ba ganyan ka-close? Sabi nga naman, Mr. 100 and Miss 87 attorney. Sabi nga Miss Attorney 87 mga kasembreros. So kasi nga 'di ba 87% at saka 100% si Sir Alden. So yung pagkakilala nila sa bawat isa mga kasembreros. Tapos yung picture ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, yung nasa Carson City sila nito mga kasembreros. Yung parang brown si attorney at saka si client naman ay naka-jacket ng denim. So yun po siya mga kasembreros, no? So isa sa mga sinihan na pinuntahan nila doon sa Carson City mga kasembreros. So nakakatawa, no, kasi si Ma'am Naybara parang boto rin pala siya kay Sir Alden. Hindi siya galit, pero hindi rin siya kumapa todo-todo na boto. So parang ganun ba? Gusto niya na single si Ma'am Catherine, tapos kung sinong piliin. Kasi galit na galit lang siya talaga kay Sir Daniel Padilla, no? Nag-cheat nga si Daniel Padilla, no? Na minsan ang pinapost ni Ma'am Naybara ay sobrang below the belt mga kasembreros. Sobrang below the belt kay Sir Daniel Padilla mga kasembreros. Pero yun, nagpapasalamat pa rin tayo kay Ma'am Naybara. Kasi yung kanyang parang issue lang sometimes kay Sir Alden ay yung gender identity ni Sir Alden Richards. Pero may mga information din naman tayo nakuha at nalalaman, no, kay Ma'am Naybara Lopez. So maraming salamat po, Ma'am Naybara Lopez. And then ito, so next item natin. So ang showbiz mismo ay na-feature din, no, si Ma'am Catherine. Dito nga sa kanyang Tatler Ball na pagdalo 2025 mga kasos. Just in, stunning and ang look ng kapamilya superstar na si Catherine Bernardo
sa idinaos na Tetherball 2025. So, yun siya, no? Talagang kaliwat kanan. Actually, ang daming mga nag-feature. Kasi nga, phenomenal box office Cinema Queen yan. Ay, pag siya yung umattend na mga ganito, talagang laman na siya ng trending pagka kinabukas. Actually, ilang oras lang eh. Nung dumalo siya ng Rexona, ilang oras lang, minuto lang actually, may nag-upload na sa TikTok. Basta, no, iba yung hatak talaga ni attorney, mga kasunders. And then, ang Kathleen Lover na page, nag-post din po, no, Dr. Ivy and BFF Dominic Roque, Bernardo Cath, all making appearances tonight at the Tatler Ball 2025, no? Mga kasunders. And then, pictures ni attorney ito, mga kasunders. So, sobrang ganda at sobrang dito, sobrang glamorous, fabulous at cantabulous ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, sa kanyang outfit. Grabe na, sobrang simple lang pero rock, mga kasambreros, yung Catherine. And then ito, last item natin, mga kasambreros. Sige. Last item natin ito. So yun, yung ABS-CBN kagabi, nag-release na sila, no, ng mga sequence na mga pictures, mga kasambreros, doon nga sa ABS-CBN Station ID 2025. Ito po ay ano lang, pagkakasunod-sunod na mga pictures. Pinakauna talaga si attorney, no, si phenomenal box office Cinema Queen, mga kasambreros. Tapos sumunod ang Don Bell. Tapos ang ano dito ay hindi na sila pinagtabi talaga ng ni Daniel Padilla, mga kasambreros. So after ng Don Bell, si Daniel Padilla, tapos yung Beanie, tapos yung BGYO, tapos may isang group dito na hindi ko kilala, mga kasambreros eh. Si Bella Padilla, Janine Gutierrez, kay Ma'am Catherine ulit, Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Charo Santos, Sara Geronimo, Kylie Charid, Donnie Pangilinan, Ralph De Leon, Brent Manalo, PBB housemates. So, bibig siya PBB host. So, sina Martin Rivera, Regine Velasquez, Robby Domingo, Showtime host. Basta marami, mga kasambreros, no? So, kayo na pong bahala mag-adjust. Kasi mabilis yung kanilang, sequence na Angeline Quinto. So, marami. So, lahat, of course, no, ng ABS-CBN talents, mga kasambreros. So, maganda yung lyrics ng kanta nila. So, magiging part na rin yan ng playlist natin sa susunod kapag na-release na nila yung mismong buong station ID ng ABS-CBN nga, mga kasambreros. So, yun po siya. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? So, medyo madami-dami kasi mahaba kasi madami, mga kasambreros, no? Yung ating items. Pero thank God kasi sobrang dami, mga kasambreros, at marami tayong may update. So, yun lang po sa ating Kathleen items, no? Today is November 24, 2025, Monday na po, mga kasambreros, no? Balik trabaho, balik eskwela ang lahat. So, balik gawain, mga kasambreros. So, sana pa ipangin po natin ang napakailang salita po ng Panginoon at isang maulang-ulang Monday po sa bawat isa kasi medyo maulan dito sa amin umaga pa dahil may tropical depression. Sana pa ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang lupit po nito, mga kasambreros. Ang title natin, Malayo at Malapit. Ephesians chapter 2 verse 17, And he came and preached peace to you who are afar off, and to those who are near. So, afar off and near, mga kasambreros, ay malayo at saka malapit. So, si Jesus Christ, ito, mga kasambreros, yung tinutukoy dito na he came and preached peace to you. So, kapayapaan, no? Actually, maraming characteristics or points or lessons na pwede nating makuha, mga kasambreros. Pinakauna na nga dito ay yung kapayapaan, no? So, distance doesn't matter, mga kasambreros, sa Panginoon. Yung layo, kung gaano ka mang kalayo, kasi nga omnipresent ang Panginoon. Kahit saan present siya, mga kasambreros. Mapa-Germany ka man, nasa Amerika ka man, nasa Canada ka man, nasa Europe ka man, nasa Asia ka man. So, hindi siya limited at saka hindi siya constraint. Walang constraint sa kanya, mga kasambreros. Yung time, hindi nagmamatter sa kanyang time, ang layo, ang space,
ang circumstances natin. So hindi nagma-matter, no? Kasi sa Diyos ay wala pong imposible, mga kasembreros. So kahit sa malayo at sa malapit tayo, kapag ang Diyos ay nasa atin, mga kasembreros, we can feel, we can experience His presence, and we can glorify Him gamit ang ating buhay at oras, mga kasembreros. So so ang dito, ang isa sa mga napakagandang lessons, mga kasembreros, ay yung message ng kapayapaan, okay? At saka reconciliation, yung panag-uli ba, yung magbabalikan, mga kasembreros, magpapatawaran, no? So sa pamilya talagang ito po ay napaka-relevant and very necessity ito, mga kasembreros, no? Very necessary ito sa pamilya, mga kasembreros, kasi nga ay tayo po ay pamilya, no? Ang isang pamilyang magulo, walang kapayapaan, hindi present ang spirit ng Panginoon ng kapayapaan, ay parang ayaw mong tumira, no? Bulyawan dito, away doon, konting kibot lang nagsusuntukan, konting kibot lang nagtatampuhan, konting kibot lang nagsisigawan. So yung mga ganong tahanan, no, parang restless, na parang ayaw mong tumira. Ako talaga ayaw ko na magulong pamilya. Ayaw ko na magulo at saka maingay na dito parati nag-aaway, no? Ayaw ko ng ganun. So isang manifestation yun, mga kasembreros, na kapag ikaw ay ayaw mo na magulong environment, yung parati nag-aaway, may misunderstanding parati, konting kibot lang, away agad, parang konting pitik lang, konting misunderstanding lang, sigawan agad, bad words agad, so ganun, mga kasembreros, sumpaan agad, curse words agad. So parang pag ayaw mo ng ganoon, ay manifestation nyo ng spirito ng peace o ng kapayapaan ay nasa sa iyo, mga kasembreros, kasi gusto mo na ng peace, no? Kapag may conflict, pag-usapan ng maayos. Kapag may problema, pag-usapan ng maayos, magplano ng maayos, na may hinahon, na may pag-unawaan. So ganun, mga kasembreros, ganun dapat yung ideal Christian family na inuutos at saka ang commandment ng Panginoon sa atin, mga kasembreros. So may problema naman, walang pamilya na walang problema. Pero ang issue dito, or dito nagkakatalo, how you deal, no? Paano ba mag-usap ang pamilya kapag may problema? Paano ba mag-usap ang magkapatid pag may problema? Ang magulang sa anak pag may problema, ang anak sa magulang, anak to magulang, magulang to anak, asawa sa asawa. So paano ba mag-usap? Paano ba nila dinideal? Paano ba nila hinaharap? Nag-uusap ba sila? Nagpaplano ba sila? Ganito gawin natin. Ganito gawin natin. Ganito. So, or parang sisihan na lang parati, no? Yun, isa rin yun, no? Sisihan, mga kasembreros. Ang pinreach ni Jesus Christ dito na peace, na kapayapaan, hindi lamang yung absence ng trouble, hindi lamang yung absence ng problema. Kasi lahat tayo may challenges, lahat tayo may trials, lahat tayo may kinakaharap na problema araw-araw. Pero ang uniqueness or ang kaibahan dito, kung paano natin hinaharap ito. Okay, may calmness pa rin ba? May pagkakalma pa rin ba? Or masigawan na agad, no? Parang gano'n, no? Kung isang problema lang, yan ka na naman, ganyan. So, mga gano'n, no? Sinasabi ko kasi sa'yo. Sisihan agad, no? Parang gano'n, mga kasembreros. Di ba? Hindi ka na dalag. So, gano'n. May mga gano'ng pamilya, mga kasembreros, no? Na konting kibot lang ay naghihiyawan at saka nagsisigawan agad sila, mga kasembreros. So, ayaw po ng Panginoon na gano'n. Ang gusto po niya ay talagang tayo ay mag-usap na mahinahon at saka ng may kapayapaan. Kasi hindi talaga hindi mag-uunawaan ang magpamilya kapag ganun po, no? Pagbato ni ganito o dito susuplakin ni ganito, pag nagsalita si ganito hindi rin tinatanggap, pag nag-suggest si ganito hindi ganito dapat. So hindi, parang mas madali tayo nagagalit at mag-react kaysa sa umunawa dun sa sinasabi ng ating kausap. So which is good listening skill. Hindi lamang dapat yan sa communication sa mga opisina or sa schools or sa saan man dyan, mga kasembreros, nangyayari. Yung good listening skills, yung nakikinig ka sa problema ng kapatid mo, asawa mo, magulang mo, asawa sa asawa. So dapat nangyayari yan sa loob ng tahanan kasi doon tayo nabubuhay, no? Doon tayo nakatira. So yung good, kung pa yung nakikinig ka ba, you're a good listener, mga kasembreros. Kasi kapag nakikinig ka ay nandun yung pangunawa, because you have wisdom, no? Kapag nakikinig ka sa kausap mo rather than quick judgment ang ginagawa mo.
easy to judge kasi ang tao, no? Easy to jump into conclusions kung kaya nangyayari. Imbis na ma-resolve ang problema ng mahinahon at matiwasay at makapag-move on at makagawa ng panibagong plano na mas mainam, ay lalong gumugulo. We as believers are called to follow in the footsteps of Jesus and work towards building bridges between ourselves and God, as well as with our fellow human beings. This verse emphasizes the transformative power of Jesus' teachings, which not only brings inner peace but also fosters harmony and unity among believers. So yun siya, no? Inuutos talaga ng Panginoon ito, and natutuwa siya kapag ang isang pamilya ay nabubuhay ayon sa kapayapaan, mga kasembreros. Reflecting on this verse, consider the profound impact that reconciliation and unity can have on our relationships and communities. How can we embody the message of peace in our daily interactions with others? So yun, sabi natin kanina, paano ba natin hinahandle yung ating pagkipag-usap, paano ba natin i-treat, paano ba tayo makipag-usap at makipag-interact, no, sa ating kapwa-tao, especially sa ating pamilya. So how can we actively work towards resolving conflicts and building bridges in our relationships? Let's remember that Jesus' ultimate goal was to bring people together in love and understanding, and as His followers, we are called to continue this mission of reconciliation and peace. So let's strive to be ambassadors of peace, no? Spreading love, forgiveness, and unity wherever we go. So maging tayo, kumbaga pa, hindi mo kailangan ng title para maging ambassador ng kapayapaan. Hindi mo kailangang maihalal as peace ambassador ng gobyerno, or hindi mo kailangan maging isang pastor o isang bishop o isang pare o isang madre o isang hindi mo kailangan maging public servant, for example. Hindi mo kailangan maging mayor, maging teacher, maging doctor, maging engineer, or maging ano pa dyan na position sa gobyerno. So, you don't need titles, no? Kasi hindi naman lahat pwede maging mayor, hindi naman lahat pwede maging vice president, or maging vice mayor, or maging councilor, konsehal, kagawad. So, hindi naman lahat ganon. So, although these positions na meron tayo sa gobyerno or sa lipunan, mas nilook up natin sila na dapat ganon yung kanilang ugali, tayong mga ordinaryong Pilipino, kailangan din natin maging ganito. We have to be Christ-like, mga kasembreros. We should be peace ambassadors, not quarrel and trouble ambassadors, mga kasembreros. So, ganun siya, no? And mahalaga kasi, especially sa ating tahanan talaga, no? Na magkaroon tayo ng peace sa bawat isa, mga kasembreros. So, striving for peace in our relationships means actively working towards unity, understanding, and respect with others. This involves listening, empathizing, and considering the feelings and perspectives of those we interact with. So, kailangan consider talaga natin, kapag meron tayong Christ-like kasi, nandun yung love no? Kapag may love sa puso ng bawat miyembro ng pamilya, ay mangibabaw doon yung understanding, magkaroon kayo ng kahinahunan, tamang pagpaplano, may hinahang pagpaplano, and so on, mga kasembreros. So, kailangan i-strive natin yung kapayapaan at hindi conflict. Kasi, hindi rin nananatili, no, ang spirito ng Panginoon sa pamilyang magulo, sa lugar na magulo, mga kasembreros. Kagaya ng mga taong ayaw ng magulo, mga kasembreros, ay umaalis at parang ayaw nila mag-stay sa loob ng tahanan. So, yun, kailangan magkakaroon tayo ng empathizing, no? Kailangan we have to put ourselves in the shoes of others. Parang lagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. Kapag ako ba yung nasa sitwasyon niya, ano ba yung gagawin ko, ganyan. So, para ma-feel mo rin yung kanilang feeling, yung kanilang experience, yung kanilang, kunwari, nasa problem moment sila. So, ilagay mo yung sarili mo sa kausap mo na ganun ka, no? Para ma-feel mo rin na, para yung approach mo sa kanila ay pareho ba na kung ako bang sa sitwasyon niya, ganito, ganyan. So, mahirap. So, ganun, mga kaso, so that we can have a good and harmonious relationship sa bawat isa. So, yun siya, mga kasembros. Ang ganda, no? Ganda na verse na ito, mga kasembros. But in the meantime, yun naman po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, no? At kapayapaan sa bawat isa. Malayo ka man o malapit ka man, kahit sino man tayo sa loob ng ating tahanan at sa ating entire community. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembros, and paalam po.